Pisces, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Keep in mind na ito ay general reading lamang, kaya hindi po lahat makaka-relate. Pakilawakan ng isipan. Kung hindi po kayo makaresonate dito, try nyo panoorin yung inyong other signs, Moon, Rising, and Venus, kasi pwedeng mas doon kayo makaresonate. Pero kung gusto niyo talaga na yung mga mensahe na mapipick up natin para sa'yo lang, para lang sa person mo, pwede kang magpa-private reading. Meron din tayong rituals, meron tayong TR's bracelet, meron tayong TR's EA necklace. Makikita mo yung link sa description box. Click mo lang yan para madirect ka doon sa ating Facebook page. Now, kung wala ka namang Facebook account or nag-deactivate ka, pwede mo kong i-message sa WhatsApp. So, please lang po, wag kayong, yung iba kasi nagko-call pa. So, wag po kayo mag-call ha. Okay lang, mag-message kayo. At doon din sa WhatsApp. Okay po. Kasi may konti lang kasi yung pahinga ko dahil nag-aalaga ako ng baby. So, sinusulit ko talaga yun para for my next reading, makapag-recharge ako, ayun. Kaya po, message lang tayo. No need to call, okay po? So, nandyan din yung aking WhatsApp number. So, we have travel. Tignan natin ito, Pisces, na kung ano pa yung mga mensahe sa'yo. Emotional healing. And meron tayong goodbye to the old, hello to the new. So, tignan natin kung saan itong aspect ng life mo. So, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta, panonood dito sa aking channel. Sabi rito, an upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. So, kung meron kayong pinaplano na travel, Pisces, okay, meron kayong pupuntahan. So, puntahan po ninyo, i-person ninyo yan. Kasi, yun nga, sabi nga, life-changing, di ba? Kung ano man yung may experience mo dun sa pupuntahan mo na yon, talaga namang babaunin mo siya. Okay? Masasabi mo na, siya, worth to experience, worth to keep. Meron tayo ditong the High Priestess. Meron tayong Seven of Swords. Okay, kung gusto nyo daw po na matuloy ito, wag nyo munang ipagsabi. Madami pala dito, Pisces, na kayo ay kapag nagpaplano, tapos sinasabi nyo talaga sa ibang tao, or kahit minsan sa family members ninyo. Pero meron din dito coworkers mo or coworker mo, na pag may sinabi ka sa kanya na plans, hindi siya nangyayari. So, ayan po, protect nyo muna yung mga plans ninyo, yung pupuntahan po ninyo. Kahit saan man kayo magpunta, kung pupunta man lang kayo, yung iba sa inyo sa mall, or may bibilhin kayo sa palengke, yung tipong ganon. Kahit saan man kayo magpunta, wag nyo muna pong ipaalam. Keep it a secret muna hanggat hindi pa talaga yan 100% sure. Yung iba nga ang ginagawa nila kapag ako na rin, nag-vacation sila sa isang lugar. After na nilang, yung pag nakauwi na sila, tsaka sila nagpo-post. Kasi, di ba, sabihin natin, yung iba, nagpo-post naman while traveling. So, malay mo, may nag-evil eye sa'yo, di ba? Kaya, mag-iingat po kayo. Kunwari, nag-post on the way to, iwasan nyo po yun. Tsaka, alam mo yung takaw kayo sa mga masasamang loob, kasi sabihin natin, kunwari sa bahay, alam nila na ikaw lang mag-isa or dalawa lang kayo, tapos nag-travel kayo, walang tao sa bahay. Yung tipong ganun. So, iwasan nyo talaga. Okay, make things private muna pagdating sa inyong mga pupuntahan. Tingnan natin tong emotional healing, saan tong part ng yung iba pala sa inyo, hindi to for leisure ha, for yung travel na to pwedeng sa pagtatrabaho. So, sabi dito, as your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. So, ayan. May maaayos dito na connection. Someone ito na malayo sa'yo. So, pwedeng hindi kayo madalas magkita ng tao na to. Kung ano man yung naging tampuhan ninyo. Meron kasi matatampuhin, ayan
Hindi ko alam kung ikaw ba yan or yung kung sino man yung ka-deal mo dito, kung sino man yung naiisip mo dito. So, ayan po, kahit malayo kayo ng tao na 'to, maghi-heal po yung connection ninyo. Meron naman dito is, puwedeng ikaw or yung tao na yun yung lalayo, okay. And, parang mas okay yun sa connection ninyo, yung hindi mo na ipilit yung usapan, parang magkanya-kanya muna, 'yan. Puwedeng sabihin natin ito po ay connection mo puwedeng with your siblings. Okay, connection mo with your mom and dad, 'yan ang pinapakita or puwede rin sa anak, oo, kasi we have the full energy here, eh. So, kung meron ka mang nakasamaan ng loob dito, hindi pa niya nare-realize kung 'di ba, kung ano yung nagawa niya, kung ano yung effect niyan sa life niya. Hindi na lang sa life mo, eh, dun sa life niya. Goodbye to the old, hello to the new. Sabi rito, you've finished one part of your life and now a new and even better part is beginning. We have the hermit. So, meron naman pinapakita rito, maaring nag-resign. Meron din ditong, retired na yung iba sa inyo. Ayan, may pahinga na pinapakita. Pwede rin kasi yung Four of Swords natin is bahay yan. Sabihin natin yung pinakakalmadong lugar or space sa bahay mo. So, pwedeng meron po dito, nag-declutter, meron namang ganun. Meron dito, nag-declutter kayo ng inyong mga gamit sa bahay, hindi lang siguro sa kwarto ninyo or sa office ninyo. Ayan po. So, mas peaceful yung energy na pinapakita rito. May mga bagay talaga kayo na ile-let go. And for some of you, pwedeng trabaho nyo talaga to. Kasi, ayan, ano yun? Umabot na kayo talaga sa age na dapat na kayong mag-retire. So, ito, mas makakapagpahinga kayo. Pwedeng mas magkaroon kayo ng time with your family. Oo. Kasi sobrang nasacrifice. Meron kayong part ng sarili ninyo or ng buhay ninyo na sobrang nasacrifice ninyo because of your work. Check natin yung emotions ngayon. Emotion mo ngayon. We have 4 of Cups. Medyo may pagkainip ka na nafe-feel dito. Hindi ko alam kung ngayon may nanonood ba nasa airport kayo. Yan. So, pwedeng naghihintay kayo ng flight. Meron dito nakapila. Okay? Oo, meron naman dito pwedeng basta yun nakapila kayo ganyan. Tapos meron din nagko-commute. Tapos pwedeng ang tagal bago mapuno nung sasakyan. So, ayan, may pagkainip kayo rito na nafe-feel. Feeling din ng iba sa inyo stagnant, walang pagkilos, walang progress na nangyayari sa life ninyo. Parang overall yan. Ganyan yung nafe-feel mo. We have the star naman pagdating sa iyong kaisipan. Ayan po. So, yung ano naman, very hopeful ka naman dito. Iniisip mo, meron dito nag-iisip kayo, ano ba yung plans na gagawin nyo, ano yung action na gagawin nyo, paano mo mapiplease yung isang tao, or paano ka ba hihingi ng favor sa kanya. Meron din pag-aayos na pinapakita rito. So, pwedeng iniisip mo paano ka ba magre-reach out towards dun sa isang tao na yun. So, medyo marami kang iniisip. Pero, mga positive things naman yung iniisip mo. Sa spiritual health mo naman, kamusta po? We have the devil, ayan. So, dito naman pagdating sa iyong spiritual health, may mga bagay din dito na, alam mo yung patuloy mong pinaniniwalaan, patuloy mong ginagawa, pero, alam mo yung ginagawa mo na lang siya because nakasanayan na. Pero hindi na siya align sa life mo. May ganyan po, ayan o. I-review ninyo yung mga bagay na ginagawa ninyo na hindi nyo naman na pinaniniwalaan. Oo. Tapos meron din po dito, pwedeng, alam mo yung nakatali ka sabihin natin sa isang religion or basta kung ano man yung pinaniniwalaan mo. O pinaniniwalaan ng family mo. Kasi parang may nagko-control kasi sa inyo dito eh. Parang, ito yung paniwalaan nyo, ito, ganito, ganyan. Kaya meron akong mga nababasa or tama ba nakikita na yung iba hindi nila
'di ba, kung sa Catholic 'di ba, hindi nila pinabibinyagan yung anak nila, ganyan. Or may mga parents ngayon na hindi nila pinabibinyagan yung anak nila. Tapos kapag ano na, hinahayaan nila na yun yung mag-decide kapag ano na, nasa right age na kung ano yung mga gusto niyang paniwalaan, ano yung religion na gusto niyang maintindihan, yung gano'n. So, dito kasi parang wala kayong kalayaan, ganyan. Tignan natin. At meron din akong nakikita rito na mayroon pong lilipat ng religion because of love. Oo, so isa yun sa mga sacrifice. So, dapat kapag gagawin mo yan is 100% talaga, 'di ba? Naiintindihan mo yung paniniwala ng person mo. 'Di ba? Hindi lang dahil gusto mong makasal dun sa tao na yun. Okay, so yun yung iba sa inyo or yung iba dito, 'di ba, ginagamit yung religion para makuha yung gusto nila, yung tipong ganyan. Ayun yung pinapakita sa atin. Tignan naman natin pagdating sa energy ng mga taong makakasalumuha mo. So, na-shuffle na naman natin 'to. Hindi ko na siguro i-shuffle na para dire-diretso tayo. Yung iba kasi naiinip, sabi puro shuffle daw. So, yan, tignan natin. We have, yan, ito yung energy ng mga taong makakasalumuha mo. Meron tayo ditong judgment. Okay. So, pwedeng madaming foreigner. Meron din dito pwedeng habang nasa biyahe kayo, may makakasabay kayo na may nililibing. Ganyan. Oo. Ayan po. So, may mga malulungkot talaga. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko dyan sa paligid mo. Pero may mga nalulungkot. Meron naman parang ano lang, alam mo yung parang payapa naman yung kanilang nararamdaman, yung kanilang energy. Meron din akong nakikita rito. Ayan, kasi maraming tao talaga. Oo. So, medyo magulo dun sa lugar kung nasaan ka ngayon. Maraming tao, ganyan. So, siguro kaya ganun, sobrang halo-halo yung emotions. Ayan, basta halo-halo yung emotions dito. Pero mas lamang yung malungkot at saka yung may mga peace of mind. Yung ano lang, hindi sila masyadong nag-iisip, ganyan. Pagdating sa mga nangyayari sa life nila, isa lang yung pinagfo-focusan nila, ganyan yung nafe-feel ko. Check naman natin blessings na pwede mong ma-receive. We have King of Cups. Meron tayo ditong The Chariot. Pwedeng meron dito reregaluhan ng sasakyan or kung wala namang magreregalo sa inyo, 'di ba? Pwedeng bibili po kayo ng sasakyan, Pisces. Or meron dito nagpapaganda ng motor, ganyan, or nagpapaganda kayo ng sasakyan. Ayan, oh, may travel dito. So, travel talaga yung pinapakita sa'yo. So, ayun, kung may travel ka talaga or bibili nga ng sasakyan yung iba po sa inyo, ayan, okay naman po yung mabibili ninyo. Some of you, ano to, pwedeng meron dito second hand po yung bibilhin ninyo. Pero goods na goods talaga siya. Oo, mapang-travel nyo talaga siya sa malayuan. Meron naman po rito, ayan, yun nga, sabi ko nga, 'di ba, mayroong magreregalo sa'yo. So, kung sino man yung magreregalo na yun, wala naman po siyang hihingin na kapalit. Tingnan natin. So, magiging happy ka talaga dito sa pag-travel mo. Sa pag-alis mo. Ayan, yung pinapakita. Check natin sa blockages naman. Ano yung blockages sa life mo? We have the Hierophant. Ayun nga, may mga tao dito talaga na alam mo yung pilit nilang sinasabi sa'yo na ito yung paniwalaan mo, ito yung paniniwala natin, ito yung tradisyon natin, ito yung ganito, ganyan. So, ayun, nakaka-block yun ng growth mo. Kasi nga, yung iba sa inyo, hindi na talaga kayo naniniwala. Yan. So, skeptical kayo towards dun sa pinaniniwalaan na binibigay po sa inyo na sinasabi sa inyo. We have Queen of Wands. Tapos, meron dito isang babae na nakakapagpa-block ng iyong magandang energy. Pwedeng naiinggit to sa'yo, ganyan. Or may sinasabi to behind your back. Ang ano nito, ang sign nito is Aries, Leo, Sagittarius.
We have Temperance. Ayan, some of you about your health naman po. Oo. So, kung meron kayo talagang nararamdaman, Pisces, tapos meron lang dito isang tao na nagsasuggest sa inyo na try mo to kasi gumaling ako dito. Okay, sige. Pwede mo namang i-consider yung sinasabi niya kasi baka gusto lang din naman niyang makatulong. Kaya lang kasi kung iba na talaga yung nararamdaman mo, mas better pumunta ka na sa doktor o punta ka na sa clinic. Yun yung gawin mo. Kasi, oo, ito oh. Kasi pwedeng sa halip na makatulong yung tao na to sa'yo, walang mangyari. Okay? Baka mas lumala pa kung ano man yung nararamdaman mo or kung ano man yung sitwasyon na kinakaharap mo. So, ayan, may isang babae dito na nakakapag-block ng iyong some of you ng healing ninyo. Hindi lang emotional healing, even physical healing. Sa work naman, check natin. Sabi ko, di ko na-i-shuffle. Sabagay, kinat ko lang naman pala. Sa work, we have the moon. So, nagdadalawang isip ka na pagdating sa trabaho. Ayan, you feel uncertain pagdating sa work mo ngayon. So, kung may ginagawa kayong project, yung pagiging uncertain na to, hindi lang yung mag-aano kayo ha, magre-resign kayo. Pwedeng, ayan, pagdating sa project na pinagtutuunan nyo ng pansin, nagdadalawang isip ka or hindi ka sigurado kung ma-approve ba yan. Napapaisip ka rin dito kung binigay mo ba talaga yung best mo. We have 8 of Swords. So, kasi medyo limited yung kilos po ninyo or could be limited yung time na binigay sa inyo. Knight of Pentacles. So, ayun, yung mga katrabaho mo, parang nagiging sobrang mapaghanap sila. Yung ganyan. Okay, so may credit grabbing na pinapakita rito. So, baka po meron dito na katrabaho mo or yung kagrupo mo dito na aakuin niya lahat, yung credits pagdating dito sa work. Meron din pinapakita rito na coworker mo na naghahanap na ng trabaho. So, hindi ko alam kung sinabi niya ba yun sa'yo or niyayaya ka niya. Sige, is it really time para maghanap ka ng ibang trabaho? We have Justice. We have 8 of Pentacles. So, wag daw muna po. Yun yung sinasabi sa'yo. Lalo na kung ito, or lalo na kung may impluwensyahan ka lang nung katrabaho mo. Hayaan mo siya kung siya gusto niyang maghanap ng work. Ikaw stay ka muna dito. Oo. Kasi ito, meron pong pinapakita rito. Some of you pwede kayong ma-promote. So, give it 6 months time, makikita nyo. So, kung sabihin natin, yun na lang yung hinihintay mo, tapos hindi mo siya nakuha nung 6 months na yon. So, yun, pwede ka nang mag-isip kung magre-resign ka. Pero kung ayan, maaga pa para mag-resign ka, yun ang pinapakita dito, Pisces. Sa naman, sa negosyo, we have King of Pentacles. So, marami po sa inyo is, alam mo yon, umunlad talaga yung life ninyo because of your business. Happy naman kayo ngayon sa tinatakbo ng inyong negosyo. Very hands-on din talaga kayo. We have 6 of Swords. So, hindi man sobrang paldo ngayong araw na to. Hindi naman kayo kotang-kota pagdating sa sales ninyo. Pero, alam mo yung magagaan yung mga kausap po ninyo ng mga kliyente. Oo. Smooth yung mga magiging transactions po ninyo. Pwedeng may mga 6 big clients kayo ngayong araw na to. Or sabihin natin, pwedeng 6 lang yung kliyente ninyo. Pero, okay naman po yung sales. Masasabi mo naman na kumota ka naman. Hindi nga lang kotang-kota. Tignan natin sa staff mo naman kung mayroon. We have the Magician. So, okay din naman po yung staff mo kung mayroon ka mang staff dito kasi ginagawa naman niya talaga yung kanyang trabaho. Kumbaga, wala ka namang sa kanya, maipipintas. Sa kaperahan naman, overall energy, we have 8 of Cups.
So, yung iba po talaga sa inyo, meron kayong need na talaga na alisan. Need ninyo dito maglakas ng loob. So, kung meron man kayong pupuhunanan, meron man po dito, sabihin natin kung may bibili nga ng sasakyan dito, yung sasakyan na yun magagamit nyo naman, pwede nyong pagkakitaan, or some of you, need na need nyo talaga yun kapag, ayan, sa work ninyo. So, ayan po, kailangan nyo na daw talagang maglakas ng loob dito. You need to be courageous pagdating sa inyong kaperahan. We have 5 of Wands. Maraming kumukontra dito talaga sa mga gagawin mo lalo na pagdating sa iyong finances. Kaya mag-iingat ka. Ayan, we have the Tower. Meron talaga dito na gustong, alam mo yung parang gustong bumalik ka sa dati. Gustong bumalik ka sa paghihirap. Ganyan po. Meron bang problema dito pagdating sa, tignan nyo ha, baka meron kayong ma-encounter na problem pagdating sa document sa bahay or sa lupa. Baka may titulo dito. Tignan nyo na lang. Kasi meron ditong parang may pinapakita na property na pinag-aawayan. So, para hindi na yan pag-awayan, baka need nyo na lang ibenta. Tapos maghati-hati na lang dun sa pera na pagbebentahan. Mas okay pa siya. Oo. Kasi meron pinapakita hindi matatapos yung gulo hanggat hindi nawawala yung property na yan. Okay, check naman natin sa love life. Sa love life naman po, we have 6 of Wands. So, meron bang mga ikakasal dito? Congratulations po. Meron din naman, pwedeng mapanood nyo to, anniversary, mansari ninyo ng person mo. Tingnan natin yung issues. We have 6 of Pentacles. At meron tayo ditong 4 of Wands. Okay, so parang ang nagiging issues dito ng karamihan is about kung meron nga dito mag-asawa na, tapos wala pa kayong sariling bahay. So, nakikitira po kayo sa mga in-laws ninyo, tipong ganyan. So, parang gastos nyo lahat. So, more on pera yung pinag-aawayan dito. So, may hirapan talaga kayong makapag-ipon, makapagpatayo ng bahay, ganyan. Or, oo, kasi kung gastos nyo lahat dito. So, pag-isipan nyo kung bubukod ba kayo, kahit sabihin natin mangupahan yung iba po sa inyo, kasi mas makakaano kayo sabihin natin kung, 'di ba, dito wala nga kayong binabayaran na bahay, pero gastos nyo naman lahat. Doon naman kapag lilipat kayo, may babayaran kayong bahay, pero mas makokontrol mo yung gastos. Ayan, so yun yung pinapakita kasi dito na parang pinag-aawayan po ninyo. Basta mayroon dito, ganun. No? 4 of Pentacles. Ayan, it's time daw talaga para magtipid na kayo ng person mo. Mas magiging happy kayo. Tsaka mas may peace of mind kapag ganyan. Kapag kayo ay bumukod. Yan po. No? So, pag-usapan nyo to ng person mo kung ito na talaga yung need ninyo. So, this is the sign, di ba? Kasi yung iba sa inyo, pwedeng naghihintay lang kayo ng signs kung dapat bang pumukod na kayo. Yes, bumukod na po kayo, maglakas loob kayo. Kasi ganito lagi yung mangyayari once na, ayan, hindi pa kayo kumilos. Tatapusin nyo ba yung 2026 na puro ganyan, puro kayo reklamo, wala kayong peace of mind? Hindi lang ikaw, even yung mga anak mo. Ayan, it's time to decide na daw po. Mag-decide na talaga. Tignan natin ano yung dapat mong or pwede mong pag-muni-munihan. Ano yung tanong sa'yo ni Universe? I'm open to receive. We have the Glass Slipper. Where do you feel like you need to fit in? What would happen if you embrace your uniqueness instead? Ayan po. Kahit ano naman gawin mo, Pisces, may masasabi at may masasabi yung mga tao sa'yo. Diba? So, gawin mo na lang kung saan ka magiging masaya. Basta, as long as wala ka namang sinasaktan, tinatapakan na ibang tao para makuha mo yung gusto mo. Yan, embrace your uniqueness daw. So, ayan po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. More blessings to come. And see you again on my next video.